Samantala, update sa water level ng mga dam ngayong tag-init ating aalamin kasama si Ms. Rosalie Pagulayan, Senior Weather Specialist and Hydrologist ng DOST Pag-asa. Ma'am Rosalie, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Hi, hello sir. Magandang hapon din po sa inyo, sa inyong lahat, sa ating mga tagapakinig. And of course, Yusek Aboy po, magandang hapon din Magandang hapon po, Ma'am Rosalie. Yes, ma'am. Good afternoon po. Thank you for joining us. Ano po ang kasalukuyang forecast ng Pag-asa sa water levels sa mga pangunahing dam dito sa ating bansa ngayong tag-init? May mga nakikita na ba tayong mataas na pagbaba o malaking pagbaba sa water level nito? Okay, sir. Yung pong sa ganito pong talagang panahon kung saan napakainit po ng ating pong temperatura, no? Talagang normal na po yung tinatawag nating pagbaba talaga or yung talagang normal na po na bumababa talaga ang elevation ng ating pong mga major reservoirs. Number one po, yung napakainit po kasi na panahon, yan po yung nagtitrigger na mas mataas po yung tinatawag nating rate of evaporation. So nakakapag-trigger na talagang malaking parang losses na rin po yan sa atin pong mga reservoirs. Pero if I'm going to speak of Angat Dam, which is the main source of water natin for Metro Manila, so far sir, meron pa naman po, based doon sa kanyang rule curve elevation, ay meron pa rin po siyang mga 6.53 meters away. Na positive po ito, ibig sabihin mas mataas yung rule curve elevation po niya as of this time. So, Ma'am Rosalie, sinasabi niyo okay ang Angat. Pero ano yung mga dam na pinaka-nanganganib bumaba sa critical level at ano yung mga dahilan bakit ito pinaka-apektado? Okay. So sir, siguro itong yung mga nandito po sa western section, I'll mention siguro ito po, no? Yung mga major dams natin dito. So we have the Ambuklao, na nandito po ito sa Benguet area. We have Ambuklao, downstream of that is we'll have the Binga Dam. At pagbaba din po noon ay meron po tayong San Roque Dam. So ito pong tatlong dams na to ay cascading dams, at sila po yung talagang heavily affected pagka po wala po talagang pag-ulan kasi ang impacts po diyan ng pagtaas po nila ay yung tinatawag nating southwest monsoon. So malaki po yung contribution ng southwest monsoon rains dito po sa mga dams na nabanggit ko po. Okay. Pero so far medyo pero manageable naman din po, like in the case of Benguet area. So meron po from time to time, meron din mga pag-ulan dyan, pero recently ay talagang, galing kami doon ay talagang very dry na rin po siya, sir. Okay. So tama po ba ma'am, ito lang po ang dahilan, itong mga southwest monsoon ang factor para maapektuhan yung level ng mga dam at para po mas maunawaan ng ating mga kababayan, paano po ba naapektuhan ng tag-init o dry season conditions yung supply ng tubig sa ating mga dam? Okay. So siguro sir, i-reiterate ko muna po yung inyong tanong, yun po kasing itong Ambuklao, Binga and San Roque Dams, nandito po kasi sila sa western section. So kaya po pag panahon ng habagatan, malaki po yung nagiging contribution ng southwest monsoon rains dito po sa mga dams na nabanggit ko po na ito. Ngayon, yung next na question nyo sir is ano po, ano po ba yung effect, if I may ulitin po yung tanong nyo, ano yung effect po nitong panahon na ganito sa atin po mga dams? Am I right with that, sir? Yes po. Paano po naapektuhan itong dry seasons yung supply natin ng tubig sa mga dam? Okay. So sir, number one ay wala po tayong mga malalakas na pag-ulan. Although meron pong pwedeng dumating na bagyo during this time of the year, pero napakaliliit po ng mga pag-ulan dito na papatak po, na maaari pong pumatak dito po sa atin pong mga reservoirs. And nasabi ko po kanina, napakainit ng panahon. So yung mataas po na temperatura, yun po yung nagtitrigger para po magkaroon ng mas mataas po yung tinatawag nating rate of evaporation. So yung evaporation po for our reservoirs, isa po itong kasama dun sa losses. Although hindi natin siya nakikita per se na tumatapon, pero ito po yung nag-evaporate. So losses po ang kino-consider natin itong losses pagdating po doon sa water balance ng atin pong mga reservoirs. Ma'am Rosalie, ako rin may two-part question. Dahil magbabakasyon nun si Joshua bukas, may inaasahan ho ba tayong mga pag-ulan sa mga darating na araw? At yung mas mahalagang tanong, may mga darating ho ba tayong mga pag-ulan naman sa mga susunod na buwan na maaaring makatulong sa pagtaas ng water levels?
Okay. So, sir, kung malalakas na pag-ulan, it's really maaari magkaroon kung meron po tayo ng tinatawag na localized thunderstorm. So, kung meron pong mga severe thunderstorm, kasi mainit po, no? So, yung rate of evaporation, so mas dumadami yung moisture na pwede pong magkaroon ng mga convective activities. So, pwede po yan. Hindi po natin niro-roll out yung possibility. So kaya nga po palaging sinasabi natin sa hapon, minsan may kumukulog, kumikidlat. So kailangan ready tayo with our umbrella din, ano? So, pero kung bagyo, sir, ang forecast po ng Pag-asa based doon po sa last climate forum ay maaari po tayo maka-experience ng 0 or 1 na bagyo. Okay? Okay. So pagdating, opo, 0 or 1, and for May ay meron na rin pong 1 or 2. Okay. Yun po yung forecast natin, ano, for May. Pero at this time of the year, sir, ano, medyo ano po, hindi siya, maaaring may mga pag-ulan pero not necessarily that could increase the level po ng atin pong mga reservoirs. Okay. Pero Ma'am Rosalie, itong mga pag-ulan na nabanggit mo na posible, is this, mangyayari po ba ito mga hapon o bandang umaga? Paano po? Pwede, sir, sa hapon. Actually, sir, sa hapon kung saan napakainit po sa umaga, no? So mataas din po yung evaporation. So yun po yung nagiging ano po, yun yung nagtumutulong para ma-develop po yung atin pong mga cloudiness in a particular area. Okay. Well, kaya ako po natanong, at least yung ating mga kababayan, pwede pa maglaba At sa saka- umaga. Tsaka, wag, para maiwasan mag-swimming sa hapon. Kasi Yes. baka umulan eh. Ayaw nating mag-swimming pag umuulan, baka mabasa tayo eh. Pero ito, Ms. Rosalie, kidding aside po, ano po ang worst case scenario na tinitignan ng Pag-asa kung sakaling magpapatuloy ang matinding init at kakulangan sa ulan at base po sa heat index, posible po ba ang Yes. El Nino phenomenon ngayong taon? So actually, sir, naka-ano po tayo ngayon, naka-El Nino watch po tayo ngayon kasi mataas po yung chance na ito po ay mag-develop for the June, July, August na ano po, na mga buwan. So malaki po yung chance, malaki yung statistics base po doon sa kalalagayan or doon sa tinatawag na El Nino region kung saan yun po yung nakaka-apekto po sa atin pong bansa. So meron pong minomonitor, yun po yung minomonitor ng Pag-asa. So ngayon po as of March 2026 ay nandun po tayo sa El Nino Watch. So pwede po tayong mag-expect by April talagang below normal ang pag-ulan po in most parts of the country. Ma'am Rosalie, binanggit nyo na yung El Nino, no? Ano po ba yung basis or indicators ng Pag-asa para masabing may El Nino na tayo dito sa ating bansa? Okay. Sir, meron po kasing tinitignan yung ating climatologist, ano? Ito po yung mga tinatawag na subsurface temperature ng ating pong karagatan. So napakalawak po ng Pacific, ano? So meron po diyang portion or meron po diyang region, yung tinatawag natin po na region 3, Nino 3.4 region. So yun po yung basihan, ito po yung area within the Pacific region kung saan yun po yung tinitignan ng Pag-asa na makakaapekto po sa atin kung meron po tayong El Nino or magiging La Nina. So base po doon sa mga datos na nakolekta, so malaki po yung chance. Meron na po tayong 62% chance na pwede pong mag-emerge ang El Nino for the June, July, August season. And lumalaki rin po yan could persist, meron na pong 83% chance to persist through the end, hanggang sa end po ng 2026. Okay. Ms. Rosalie, with this being said, ano po ang rekomendasyon ng Pag-asa sa mga ahensya tulad ng MWSS at NIA, kaugnay nga po ng pamamahala ng tubig habang naranasan na natin itong pagbaba ng level sa mga dam? Okay, so patuloy naman po ang pakikipag-ugnayan ng Pag-asa with those agencies that you have mentioned. And we also have the National Water Resources Board kung saan sila po yung nagkakaroon ng allocation, kung ano po yung allocation na ibibigay for each sector. So sila po yung nagde-determine nun based on what we have now. So para naman po siguro yung atin pong mga kabahayan, ano, so in our own little way, pwede po tayong makatulong. Meron pong siguro yung mga conservation efforts na pwede po nating i-adapt on our own household.
So hindi lang siguro fuel conservation, ano. So idagdag na natin yung water conservation initiatives na for each household siguro ay pwede po nating magawa iyon. Maliliit, pero pag pinagsama-sama ay malaki din naman po ang magiging impact niya on the totality of our water resources. Ma'am, survey. Po yun kasi Yes, dapat gawin ng publiko, we can expound on that. Ngayon, para upang makatulong sa water conservation, wag nyo lang sasabihin, wag maligo ah. Sir, baka disaster ang maging kalabasan nun pagka hindi naligo, no? Mas disastrous yata yun kaysa walang tubig. So siguro, sir, number one ay malaki po kasi yung pwedeng contribution ng pagkawala ng tubig natin or pagka-aksaya ng tubig natin kung meron po tayong mga leaking pipes. So ito po ay siguro kailangan i-secure natin yung ating po mga pipes. We ensure na wala pong leakage. Kasi po, it not only saves water, but also yung bills natin sa tubig. No? Minsan nasasayang, hindi natin alam, meron pala tayong mga leaking faucets. So lahat po tayo siguro guilty dito. Yung pag nagtututbrush, minsan bukas yung grifo, nagtututbrush tapos bukas yung grifo. I think everybody is guilty on that aspect. So siguro we start using baso. Maglagay tayo kung ano lang yung kailangan natin, yun ang gagamitin natin, no? So, siguro yung dahil napakainit ng during katanghalian na panahon, na time, baka pwede po yung ating pagdidilig ng mga halaman natin ay gawin natin sa umaga. Para hindi mabilis mag-evaporate doon sa ating mga halaman yung mga idinilig nating tubig. And siguro po kung merong yung mga nasabi ko po kanina, merong mga convective activities, merong pag-ulan, kung kaya naman po, meron tayong balde, meron tayong mga drum na pwede pong saluhin yung mga water na yon. So perhaps you could do that, and those water na nakolekta natin, so pwede siguro yun yung pangdilig, pwedeng ipanglinis ng atin pong mga porch, and even siguro yung mga masisipag maglinis ng kotse. So malinis naman po yung tubig ulan, so baka pwedeng yun yung gamitin. So mga ganun po. Okay. We could also siguro po, sir, siguro ito maganda yung community engagement. So we empower, magkaroon po tayo ng mga community engagement para po yung awareness campaigns ay mas madali. So lahat sila maintindihan natin that everyone has to have their own share pagdating po sa atin pong water conservation. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Ms. Rosalie Pagulayan, Senior Thank you, Weather Mr. Specialist and Hydrologist ng DOST Pag-asa. Thank you, ma'am. Thank you po. Okay, thank you so much din, sir. Salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Keep hydrated.